Ayan, hapon na po mga kapiks. Alas 3:28 na. Napahaba po yung tulog ko. Nakalimutan ko na may meeting pala ngayon si Patricia ngayong hapon. Kasi yun na kayo ng umaga. Ilabhan ko po yung mga white t-shirt namin para magamit po sa libing ni Mama. Wala pong sasakyan na dumadaan. Kaya lakad po muna ako. Ka-7 nights na po ni Mama mamaya mga kapiks. And ganun din po, alas 2 na po ng madaling araw ako nakaidlip. May music. Late na po tayo, sabi ni Ate Lani. Wala pa silang tasok. Late na po ako mga kapiks. Kaya na pa ka mo, babe? Kaya na pa? Okay na ito. 13. 3 ko ay. Waray. May 35 binira yan. Wow, ang saya. Baka makuha na nga yung marker kita. Mag-graduate naman siya. Last night ito. Di ka sure. Ade, peace. Ayan, natapos din po ang meeting. Hello! Naging auditor po tayo na hindi po tayo maano sa math. Budget. Alas 4:20 na po ng hapon. Maraming naglalaro. Ito niya, mama. Ayan mga kapiks, nakauwi na pa ako dito sa bahay. Si Mama Dax, dito po sila sa likod ni Ate Maricar na suki din po kung saan siya palaging linis ng paa si Mama. Ayan po yung upuan ni Mama. Inuupuan po ni Ate Maricar. Yan po yung manicurista ni Mama. Wala na pong magtatawag-tawag kay Ate Maricar. Tatanungin kung saan siya. Dahil magpapalinis si Mama ng paa or kamay. Ay, hindi palagi yung set, di ba, te? Kamay at paa yung pinapalinis ni Mama. Bahala na po siya, walang pera, basta makapagpalinisan po siya ng kuko. Opo, pwede naman utang. Yan po yung manicurista ni Mama. Dito din po palagi yung binyo nila sa likod. Kirista din yan pag nandito ako. Ulo. Wala po doon sa Cebu. Manicurista, kaya ayan, di po nakakapagpalinis ng kuko si Mama Dax. Dito lang po yan pag umuwi. So si Patpat, tulog na tulog po. Yun nga, galing pa ako ng Rotonda mga kapiks. May kinuha pa ako sa Cebuana. So ayan, God bless po Tita Mindy sa share mo pong pang gasto-gasto doon po sa burol ni Mama. So kanina hindi pa ako nakapananghalian mga kapiks dahil nakatulog pa ako habang umiiyak. Kasi yun nga, na-remember ko po si Mama. Naglaba pa ako kanina para yun nga may magamit po kaming puting t-shirt sa libing ni Mama. Tapos nakahiga na po ako, di pa ako makatulog agad. Sabi ko, ano ba to? Gusto pong matulog pero pag nakaupo po ako mga kapiks, nakakaramdam po ako ng antok. Kaso pag nahiga na po ako, wala na. Parang hindi pa ako nadadalaw ng hindi pa ako inaantok. Kaya yun ho kanina, habang nanonood pa ako ng mga video po ni Mama nung dito po siya sa bahay. Nakatulog pa ako habang umiiyak. Ayan po, ngayon pa lang po ako mananangalian mga kapiks. Kalimutan ko po na may meeting si Patpat.
Sabi ko sa kanya, magpapalit lang ako para hindi ako maging officer. Ganun pa rin po mga kapiks. Sa huli na po nag-election po yung advisor nila. At naging officer pa rin po ako sa room nila. Wala pong lusot dahil naging officer ulit. So, ayan, may minudo po dito. Manok na minudo. Tawag ng tawag po si Mika. Hindi ko nasagot kasi yan nga nakatulog po ako. Tapos nung pagkagising ko po mga kapiks, alas 2:50 na. Sabi ko, may meeting pala si Patpat. Ayun po, dali-dali po tayong naligo. Kain po tayo mga kapiks. Ayan po si Patpat. Ginising ko po si Patpat dahil bumili pa ako ng tinapay. Tapos yun nga si Papa po, tinawagan ko doon. Kung ano yung gusto niyang tinapay, sabi niya munay lang daw. Ayaw niya yung matatamis po na tinapay. So, next na lang po si mama sa amin mga kapiks. Labas na po siya sa Sabado. Nakakamiss lang po nung dito po siya sa bahay. Pagdating po ng alas 5, tatanungin ko na po siya, ma, anong ulam mo? Bibigyan ko po siya ng pambili. Minsan, bigyan ko po siya ng 200. Maglalakad po sila papuntang Pustanis. Doon po sila bibili ng gulay. Minsan yung kasama niya si Patpat, si Isra. Tapos yun po pag nagluluto po siya ng gulay. Yung halo po yung gulay na niluluto po ni Mama, alugbati, minsan ganas, or yun nga ho, kamote tops. Tapos may sayote. Minsan pag daw na nakaka siya, ambag sa kulang. Lalo na po pag bumibili din po siya ng isda. So, yung binibili niya pong isda, ulam niya lang po. Kasi yun nga yung dalawa, paminsan-minsan lang po kumain ng isda. Pero pag prito, dun po nauubos yung ulam namin agad. Halos 1 buwan po talaga si mama nag-stay dito sa bahay. Sabi ko kay Pix, miss ko si mama. Yung tipong pag nandun po kami dun sa bahay nila, malalakas yung boses. Pagpasok ko po dun sa kanila, tinatanong ko agad, saan si mama? Ano ma? Ano ginagawa mo? Ganun. Ngayon, wala na po. Wala na pong tatawag sa akin, sasabihin, Day, ano't iyo sura? Anong ulam nyo? Sabihin, wala na ako gamot, Day, ganun. So, last lang, may po bukas Friday. Tapos yun nga yung paglabas po ni mama sa bahay, diretso, padasal na po yun ng ika-9 days niya. So, bali, before po kami umalis ng tanghali, or yun nga ho, lumabas po si mama sa bahay, nakapagpadasal na po sa kanya. Bali, yung lang po namin sa sementeryo, yung snack, yung pag-snack po sa makikilibing. Tapos kung may masobra pong pagkain sa tanghali, kasi baka maabutan po kami ng alas 3, kasi yun nga, yung
misa po ni mama sa simbahan, alauna. Minsan yung misa inaabutan ko ng 1 hour. Depende lang po sa pari. So, tapos yung ilibing si mama doon. Doon lang din po sa sementeryo po kung saan nakalibing si kuya. Pero medyo malayo po yung agwat nila mga kapiks. So, okay na po yung sa funeralya ni mama. Na paid na po namin. Tapos yung sa cementerio din po mga kapiks na paid na. So yung ano lang po sa simbahan, yung pagpamisa, tapos yung sa sasakyan daw, yun nga ho, thank you Ma'am Raquel. Parang sabi po ng kuya ko, nag-ano po si Ma'am Raquel at si Sir Paul, kasi yun nga mag-asawa po sila. Nag-ano po si Ma'am Raquel na kuha daw siya ng 5 multi-cab na pwede pong masakyan ng mga makikilibing kay mama. Tapos, yun na lang po yung preparation namin para sa snack doon po sa sementeryo. Kasi yun nga, pag pamahiin po dito pag sa probinsya, pag galing po sa sementeryo na pagkain, hindi na po pwedeng ibalik sa bahay. So, kung ano po yung mga natirang ano doon sa lamay ni mama, kailangan po madala sa sementeryo, doon po makain. Pero okay lang po yung sa kape siguro, kasi yun nga, magpo 40 days pa naman po si mama. Kamis po, wala ng mama. Kung i-compare po sa mga kapatid ko, iba po kasi sa akin kasi. Ako ba yung palagi kasama ni mama? Lalo ba po magpapacheck up? Kung magpapacheck up po kami, walang gasto si mama kahit sa pamasahe. Pag may pera po ako po yung nagpapasahe. Kung may binabayaran na kaunti sa ospital, ako po yung bibili ng snack, ako po yun. Kaya mas comfortable po si mama kung ako yung kasama niya. Ngayon lang, ano po talaga, yung June 3, yun lang po hindi ako nakasama kasi yun nga ako nagpa-check up sila nung ate ko. Tapos ako naman po, nung araw na yun, naglaba po ako ng mga damit niya. Pero nung pagkagabi po, yun nga, hinatid ko po muna yung damit ni Papa doon sa kanila kasi akala ko dumiretso agad sila sa bahay nila katapos po magpa-check up. Yun pala, diretso po sila doon kinanika. So doon po yung last na vlog ko na nandun si mama. Yun nga, yung ulam niya po is kasi nag-request daw siya kay Nika na gusto niya yung ulam niya po is ganas or kamuti taps na may kamatis, gano'n. So yun po yung ginawa ni Nika. So yun po yung last na kinain ni mama nung gabi. Tapos yun nga, pag madaling araw, so dito na po si Ate Ezra, naabutan niya po tayong makain. Umaga ako nga turay man nagkakagawas daw man nagkakagawas sorry ka man. Amo pa tak lunch day. Ayan nga Ate Eza. So yun nga mga kapix, dun ko na po si mama naabutan sa bahay nila Nika na nung time po yun, katapos niya lang po kumain. Siguro naka-trigger din po sa sakit ni mama kasi kakaisip niya po sa sabi niya sa ate ko, yun nga sa komplikasyon, kung ma-okay pa daw siya. Sabi ko, wala ka mama, okay ka pa naman, basta't sumunod lang tayo sa doktor, sabi ko sa kanya. Hanggang yung sabi ni Nika, nakatambay pa si mama sa labas, doon po sa tindahan ni Ate Lucy na magkasama sila ni Papa, tapos parang madali lang daw, pumasok agad si mama sa bahay nila, umuwi. Tapos yun sabi ni Nika, inayos niya muna yung higaan ni mama, inanuhan po siya ng pajama, sinuotan. Tapos doon na po pag ano po ng 12 ng madaling araw, sabi ni Papa, doon na. Tapos yun nga, nadala po siya sa ospital mga 2:00 na mga kapiks. Na-remember ko pa po yung kung ano po yung itsura ng mama nung naabutin ko po siya sa ospital na sakay po siya ng wheelchair. Nasabi ko parang na-stroke si mama kasi yung mata niya po iba. Parang hindi po makita yung black na ano niya, tapos yun nga yung mouth niya po, yung bibig niya parang
na ano po. Tapos yung kamay niya na yung parang ganun, matigas po siya. Pero nung ilipat po siya dun sa loob, pinasok po siya sa emergency room, pinahiga. Doon na po, inimas-himas namin, hinot po namin yung kamay niya. Medyo lumambot naman po yung ano ni mama. Tapos yun lang po yung mukha niya. Tapos, ganoon pa rin po yung mata niya. Tapos, yun nga, nagsasalita po siyang nabubulol. Sabi ko, ma, kalma ka. Tapos gano'n. Yung nararamdaman niya po yung likod niya. Sabi niya, yung likod ko, makirot. Gano'n sabi niya. Sabi ko, oo, kasi yung damit mo, basang-basa sa pawis mo. Kalma, ma. Pag mapalitan ka ng ng damit. Kasi yun nga, hindi po kami nakapagdala kahit anong ekstrang damit ni mama sa pagmamadali po makakapix. Wala po kaming nadala papuntang hospital. Hinintay ko pa po yung isang ate ko na may baby, na yung mama ni Luna, na sila po yung pumunta doon kina mama magkuha ng gamit ni mama na damit na ipapalit. Yun po, pag wala po yung niya, maano talaga yung paghinga po ni mama. Mahina na. Hanggang lang po siya. 4 o'clock talaga makakapix na po siya sa 4:00 AM. Kaya yun. Pero kita po namin kay mama na po talaga siya, lumalaban. Kasi pag sinasabihan siya, ma, turukan ka ng gamot ha, para pangpakalma din, tapos para sa heart mo din yan, maging stable yung pag mo. Kumakalma po siya mga kapix, tapos ilang saglit yung parang po yung katawan niya, malikot po siya, masyado malikot. Mahirap naman po, hindi, lalo na po ako kasi iyakin po talaga ako mga kapix, konting lang, umiiyak ako agad. So, nung time po yun, parang inano ko po na yung sarili ko, hindi ako pwedeng umiyak kasi nandyan si mama. So, parang inano ko po yun, hindi pa ako makaiyak, or hindi po umano yung luha ko. Pero nung time po yun, nasabi na as in mahina na po talaga yung heartbeat ni mama. Tapos, timing din po yun, i-ECG lalo po siya, i-ECG. So, nandun po ako malapit sa may oxygen niya, walang space, kaya lumabas po ako. Nung pagkabalik ko, kumakapix, wala na. Sabi ni Nika, wala na daw. Revive nila si mama, wala na. Kasi biglaan po talaga mga kapix yung ni mama. Mahirap din po tayo sa mga tao na iyakin, kasi pag nasa labas po tayo, ba to, smiling face, hindi po makikita na may dinadala or dinaramdam po tayong problema sa buhay. Kaya lang po tayo pag tayo lang po mag-isa. Lalo na po yun nga kanina, sabi ko, bumaba pa ako kasi yung nagsaing po ako, sabi ko kay Mama Dax, ba to, di ako makatulog. Yung tipong pipikit ako, pero yung yung isip ko, yung utak ko mga kapix, umaandar. Marami pong pumapasok. Medyo nakakaano din po kasi sa medyo nakakapagod din po. Yun nga, hindi po tayo nakakatulog din po sa madaling araw. Yung tipong alas 3 or alas 4 pa ako pumunta nila kina papa, tapos hanggang po alas 3 ng madaling araw. Wala, gising po tayo hanggang minsan alas 2, ganun. Tapos pagdating po sa bahay, inaasikaso ko yung dalawa. Buti na lang po, nagsasaing na lang si Mama Dax kung yung mauulam dito, kagaya po ng itlog. May itlog naman po dito, so nagpiprito na lang po si Mama Dax para yung dalawa may maulam. So ngayon, yun nga galing pa ako ng Rotonda, nagpabili po si Papa ng munay, lalo na po bukas, mas mas dadami na po yun.
Yung nga ako kahapon, doon pa ako sa downtown. Dahil wala pa akong list ng requirements ni Ate Ezra. So, kahapon lang po. 2 subject pa lang po yun. So, sabi ni Pix, alis ka ng downtown, bilhan mo si Ezra sa mga requirements niya. Tapos yun, nasabay na lang din pa ako bumili ng sabon, down ni kape. Dahil sabi ni Mama Dax, nahanap daw dito sa tindahan. Tapos, isang carton ng isang box ng mismo na Coke. Tapos yun nga, 2 box din po na Zest o kasi nabili. Kaso pag bibilangin ko na po mga kapits, kulang na po. Wala na po akong ganan siya. Minsan nakakainis, minsan okay lang din po kasi mga anak ko naman din po yung kumukuha, yung umiinom. Pero nagpapaalam naman po sila sa akin. Yung ano lang po mga kapiks, yung inuutos ko, ang tagal gawin, tapos hindi po maiwasan din sila mag-away pag inuutusan. Kailangan po may pangalan din. Ano man dyan? Yung binibili po namin mineral bottle na maliliit, ang bilis po maubos. Lalo na po may mga bisita po na mga katrabaho ng kuya ko, mga kaibigan ni mama. So pag nagpe-prepare po kami ng pagkain o snack mga kapiks, gumagamit po kami ng gloves sa kusina. Lalo na po ako po yung nagpapalaman sa tinapay. Yung 2 kamay ko po, inaano ko pa ng gloves. Ang ganda ng uniform. Ang haratag dito. Ang haratag. Ayan, dito na po tayo kay na Papa. Ayan, pasensya na po lang mga damit dahil mainit. Wow, Kuya Rickson. Yan po yung taong walang tulog. Mag-umaga lang po yan naglalaro ng cards. Ha? So yun nga mga kapiks, baka naman po kami magkulang ng mesa at saka upuan. Kasi kagabi dahil nagkulang ng upuan at saka mesa. Tas pwede naman gapi na para to. Kano, everyday may tagpa naman to sa lamisa. Sa kadlaw 30. Mas dami to niyan nalwat. Niyan buwas. Mo pa dapat magkuha na yan ng kura o lamisa pa malima. Pero mat lamisa to sa. Sige, 30 times 5. Out times per date. Oh, balik ko 30 times 3 times pera ka mo. 5. Sige ta 5 pera man. 15.
5 times Oh, 8 times do 30 times 15. Kantro na kaadlaw. 15 times. Amo nga 8 times daw. Oh, 15. Yo, magdodog ko bulangan. Piso. Kasan ning kurang din kasi para compare. Tagperat lingkuran. Yun naman, hello na Jace naman. Nagkukulang po kami kang ano. Nagkukulang po kami ng upuan tsaka mesa mga kapiks. Ano. Magkukulang kita magmatematik. Loy, Aloyza. Luna! How are you, Luna? Luna! How are you, Luna? Pira na. Aka! Luna! How are you, Luna? Ha? Luna! Ay daw. Yung mga bata po naglalaro ng baraha. Pera? 450. Tapos, sige ako nala. Ma, magic sarap ko no ma. Nautang nanay kuya. Hi. Meron po ditong ano, where is the sun? What's that? Uncle? Luna? Where is the sun si Uncle? Lo. Pipinood ka man. Lo. Aka. Pero ini. Aka. Kuya, ako hindi dito. Iniinitan pa siya, nainitan na. Nandun po yung mama niya, magpapaano po yun. Magpapa-reserve ng mesa tsaka upuan. Hain, Kuya Kili to yan. Hello! Hello, Luna! Nagigigil po siya, nagigigil pati ako. Yung oras ay 6:23 na po ng gabi. Close open, close open, close open, then close open. So, iniwan ko muna dun sila Mama Dax. Nagpapaano po siya. Nagpapalinis ng kuko. Close open, close open. So, yun ko tawag. Uncle, tawag. Katrina! Tawag ko uncle, manangkol. Katrina! Dito po kami sa tabi ni Mama. Kaya ano po yung ano namin ilaw. Maliwanag na maliwanag ang ilaw. Ayan. Nagkuha ulit ng upuan. Wala himikay. Where's your mama, Kay? Upuan tsaka mesa po mga kapiks. Sit down liwat ikaw. Sus, subad-subad man ikaw. Ha? Ayaw na pagtungtong. Hain ka na, sit down. Ayaw na. Taas ka, dida. Mahulog ka. Where's your mama? Bugs! Paki-close na takbag. Paki-close. May lamisa ya? Pero nakabugos. Napulo la. 20 ni. Ha, mali ba? Ay! Oh! Oh, ano ba yun? Hello. Hello. Alan, simod ni Mikaela. Pagkapot yung mata kay. Dako. Sige, napagot yung mata. Sige, pin good. Katigay. Sangkay ka mo ni Mikay? You say buyag. You say buyag. Mikaela. You say buyag. Yo, buburik ko. Another mesa ulit. May nila ako t-shirt. May na kami t-shirt ka tulong. Wala niya. Mabugat. Sinilas. May dali na hangin. Pag gusto mo sa electric pan, napasok.
Hindi na akong tinikab. Maning mama, nagpipidikab na yung mama. 20 pesos po na 20 pesos na upuan tapos 5 mesa. Para hanggang bukas na po yan makapits din sa libing. Ha? May negosyo ka rin eh. May negosyo ka pa kini. Puhon. Asa nga ni? Bisan ano tagiha ano? Saka item. Makadamot din kami. Oo. Hindi, dapat napanos na. Hindi na panos. O, basta di nila mahulos, hindi madudumog. Ano pa man, pili man ito. Balik babal. Bali pera nilin. Bali pera tanan. 750 lang sa lingkuran na. 750, 5 mesa tsaka 20 na upuan. Amo na? Yan, dinner na po sila. Dito po sila sa loob na kapix. Yung iba naman kumakain. Pangaon. Ating Soraya. Kuya. Ayan po yung ulam nila ay prito at paksiw. Masiruman. Oo, ma'am. Pritong isda. Dinuro. Anay, ipo. Pero kaya. Kaya, wala ko kakabi ka dito.